Check. Magandang hapon po sa ating lahat. So, salamat po sa Panginoon. Pakihinaan na lang ako na rin nasa sauna na aircon at ako ay medyo... Apo. Tayo po'y tumayo muna at tayo po'y magbuklat ng Biblia sa 2 Timothy chapter 3, verse 15 hanggang 17. Ating pong basahin po yan. Sige, sa wikang English. Okay, tayo po ay, sige, magbasa ng verse 15 ay mga married, 16 ay mga young steward, and verse 17 po ay mga young people. Pasuyo po sa mga married, verse 15, ready? Read. And that from a child thou hast known thy whole scriptures, which are able to make thee wise unto salvation, through faith which is in Christ Jesus. All mga not yet married and young steward, go. Okay, all young people, 17, read. Okay, tayo po'y manalangin muna. Panginoon, magandang hapon pong muli. Salamat sa unang araw na ito ng October na binigyan niyo po sa amin at unang linggo din po, Panginoon. And we thank you, Lord, sa dumaan na pong biyaya mo ng programa sa maghapong ito. Tunay na ikaw ipasasalamatan namin. Biyaya po talaga na kami po'y nasa itong kalagayan ng buhay ngayon. Tunay po na ang iyong lingkod ay napadaan sa isang mall kanina at kita ko po ang mga tao talagang wala talaga pong patay na patay sa pagkamalay sa iyo, Panginoon. But we thank you na kami isa sa kinahabagan niyo po, na kami ay naglalaan ng aming oras sa inyo sa buong maghapong ito, Panginoon. Purihin ka at sa aming pag-aaral ng iyong salita, patuloy niyo kaming sasamahan, Panginoon. Lahat ay aming dalangin sa ngalan ng Panginoon Jesucristo. Amen. Amen. So please take your seat. Alam niyo, biyaya po talagang tayo naririto ngayong hapon. Kanina, pagkagaling namin sa Tabangaw, una ay biyayang tayo may buhay pa. Nagkikwento yung member po ni Pastor Max, si Brother Nano, na may nakita siyang NMAX kaninang umaga, hati. Ang natira na lang sa NMAX ay ang puwitan. At ang driver, ang natira ay arinalaang. Okay, bumangga po sa trailer truck. Unahan. Kaninang umaga yon, nung sila na malengking mag-asawa, ayaw na nga ang pag-usapan ng babae, sabi niya, nakita mo ga, mami, huwag mo nang talong sa akin. Sa asawa. At naririmarim siya dahil kita nila yung actual na senaryo. Kani-kanila lang din, nung kami nasa sa Tabangaw na, may bumangga namang Innova. Brother Max, niya bumangga sa parang poste. Bumangga sa poste yung Innovang black. Kaya una yung tayo narito at wala sa ospital, biyaya. Amen? So biyaya po yan. Huwag na tayo maghanap ng parang isang dakilang miracle. Yung tayo buhay ngayon ay miracle. Tapos yung miracle din na tayo narito. Ako'y dumaan sa SM kanina at ako'y bibili sana ng pan-Lord Supper kaso walang Welch. Pero kita ko, full parking. At si Makmak ay buti na lang cute yung sasakyan niya. Di kami nakasingit doon sa may harap ng SM. Pero pagpasok mo sa loob, halos lahat ng stall, may tao, lahat ng mga chug-chug train doon, may tao, yung naikot na gayaan. Talagang malimit naman akong dumaan sa SM pagka ako'y pauwi galing Good Shepherd. Pero ang dami, first time kong makapasok ng Sunday doon yung Sunday na gano'n. Kasi tuwing linggo narito ako na pumasok ako sa wilderness kanina at talagang grabe. Ang tao ay naghahanap talaga sa Panginoon. Wala. Talagang God is not in all their thoughts. Ganun talaga pala ang buhay. Kaya yung sabi ko, talagang salamat sa Panginoon tayo naabot ng biyaya. Tayo naman ay nagmomol din. Itinataon lang natin hindi Sunday. Tayo naman ay nag-uuli-uli din, pero alam niyo yung tayo nagpa-prioritize na ngayon. Yung talaga pala yung biyaya. Minsan hindi na natin makita dahil tayo lagi na naririnig. Kaya blessing din pala yung nakakalabas na gano'n. Nakikita, talagang ang mundo nga pala gano'n. So we thank the Lord na tayo sama-sama at unang linggo po ng buwan unang araw at unang linggo pa ng buwan ng October. Ngayon din po yung Teacher's Month nga pala. So happy Teacher's Month sa lahat ng mga guro. Yung formal na teacher at saka yung mga nagti-teaching in their own capacity. At Pastor's Month din po ngayon. So ngayon, ang ating pag-usapan pong patuloy ay Doctrine of the Bible. Very important po na tayo ay lalong habang tumatagal, ay lalo tayong na-equip
salamat kay Kuya Sergio. Sabi ni Kuya Sergio, kahit ano daw, medyo late na ay hindi pa late. Hindi pa. Napakabata pa. Mahal mong maging pastor pa yan. But anyway, ibig sabihin po natin, hindi late ang Panginoon. Anumang time ng period tayo tinawag sa kaligtasan. Yan yung panahon talaga natin. Opo. Pero, kumbaga, may advantage ang yung bata-bata, di umano, pero hindi rin. Miski kung bata-batang nakakilala at nagpabaya ka. Dahil ka nung nasa medyo yung advanced age na nagpapahalaga talaga sa Panginoon. Kumbaga, ano lang, doon nagpapandikit sa pagpapagamit sa Panginoon. But anyway, tayo po ay nasa talakay na po. Ito yung maganda. Ang topic natin this afternoon ay proofs that the Bible is the Word of God. Mga pruweba na ang Biblia ang salita ng Diyos. Okay? So, proofs that the Bible is the Word of God. So, yan po, mahalaga po ito, inyong ilista, inyong ma-memorize, ma-familiarize, upang pag tayo po ay may nakausap na iba ang view pagdating po sa Biblia, ay atin po itong masagot. Okay? So, number 1 po, puntahan na natin ang proofs that the Bible is the Word of God. Number 1, first supernatural element nito ay its amazing unity. Yan. Amazing unity. Ito naman po yung natatalakay na, pero bahagi po ng ating review. Amazing unity. Nung isang araw na game, nung Special Sunday, Teacher Sunday, nag-game, tama? Ang game ay pass the verse or pass the answer. Anong napansin natin? Along the way, nawawala ang unity. Nag-iiba ang word minsang pasa. Kaya ganito yan eh. Nakakatuwa ang Bible kasi po, pag inyong inaral ang Biblia, ba't nga naman ito yung iba-ibang writer ay nagkakaisa, yung nagkakatugma-tugma. Apo, ilan nga po ang writer ng Bible? 40. Okay? Ilang kontinente ang pinagsulatan ng Biblia? 3. Asia, Europe, and Africa. Gaano katagal? 1,000 taong mahigit bago nabuo ang Biblia. Nung nagkasama-sama, united. Okay? So yun po ay very, napaka-amazing niyan. Kasi magkwento ka na nga lang ang alamat ng Hello Kitty ni Kuya Ambet. Pagka, hello? Ano nga yung alamat niyan? Tumawag daw. Hello? Ang sagot ay, Kitty. Ayun, nabuo na ang Hello Kitty. Hindi, pag nagkwento tayo, pwedeng nag-iiba-iba yan habang napasa. Pero nakakatuwa ang Biblia, ito ay united. Okay, tingnan natin. Number 1. Okay, pakabasa nga po. Ready? Read. This unity is achieved in spite of the long period of time involved in its writing. Mahalaga po yan, na pruweba. Bakit ang Biblia ay supernatural? Isipin yung ito'y nagkaisa pa rin, in spite na ang haba ng panahon bago ito nabuo. Ibig sabihin yung kwento, bago talaga nabuo yan, it took many years, thousands of years. And then, nung nagsama-sama, akma ang kaniyang mga istorya. Okay? So, yun po yung number 1. Letter B. Pakibasa po ng mga gentlemen ng letter B. Ano nga yung una? Siya ay united kahit mahaba ang panahon bago na sulat. Okay? Kaya po yung mahalaga. Yun ay nakakamangha. Pag inyong binulay, nakakamangha. Ito din, yung letter B. United ang Bible in spite na many authors at iba-iba rin yung occupations. Okay? Naintindihan ko, halimbawa, nagsulat ang isang architect ng isang lathalain at dinugso nga ng isa pang architect ng kanyang publication at sa dulo ay okay. Pero halimbawa, architecture yung una nagsulat. Ang sunod ay HRM. Ang sunod ay geodetic engineer o sunod ay farmer. Ang sunod ay
fisherman. Ang sunod ay lawyer. Ang sunod ay hari. Ang sunod ay propeta. Tapos, yung iba-iba ang field. Naintindihan natin bakit may mga librong intact magkakatulad. Kasi magkakatulad ang background ng sumulat. Pero alam niyo ba sa Biblia, di alam naman po natin, iba-iba ang background ng nagsulat na yan. Okay? Pero pag inyong binasa siya, lalo na sa nakapagbasa ng Biblia, may napansin kayo diyang pagkukontrahan? Sa nagbabasa, wala dyan nagkukontrahan. Pero magkakaiba po ang kanilang mga writer. Sa debate ng Christian and Islam, ito lagi yung nagiging problema. Sabi ng Muslim, bakit ang Bible niya parang may mga kontrahan? Sa amin wala. Ang ating sagot ay ganito. Ang Muslim kasi, ang inyong Quran, controlled transmission. Controlled. Kaya puro Arabic hanggang ngayon ang kanilang Quran. At meron na lang ilang translation na English and Tagalog. Pero hanggat maaari, controlled nila yan. Sa Bible, hindi controlled ang transmission. Walang nagko-control, walang nagmamanipulate na, parang ang isang grupo o isang sending place na, yan lang isusulat mo. Walang ganon. Pero kasi hindi naman magkakilala po ang mga writers. Hindi naman yung iba magkakakilala, pero yung iba hindi magkakakilala. Kilala ba ni Matthew si Jeremiah personally? Hindi. Ibig sabihin po natin, in spite of that, yung parabagang hindrance, nung nabuo ang Biblia ay nagkakaisa. Yan. Okay, di po ba? Ano ba ang mga occupation ng writer ng Bible? Magbigay nga kayo ng isa. Fisherman. Sino yan? Sina Peter. Sina John. Meron diyang doktor. Si Luke. And the writer ng Acts. Sino pa? Ano pang May? Taga-BIR. Si Matthew ay taga-Bureau of Internal Robbery. Okay? Dati, BIR, Bureau of Internal Robbery. Okay? Si King. May hari. Si King David, ang writer ng Psalms. At saka ang writer ng Proverbs ay parehas hari. Tent maker. Si Apostle Paul ay tent maker din. Ano pang mga background nila? May mga prophet sadya. May mga farmer tulad ni na Amos. Okay? Meron mga farmer na tulad lang ni Hosea. Okay? Ibig sabihin natin, tingnan yun, iba-iba yung kanilang mga expertise, iba-iba yung background. Merong tulad ng, sino pa baga ang writer diyan? Matthew, Mark, Luke, John. Sino pang writer na kilala natin? Sino pa? Merong prinsipe. Si Moses ay Prince of Egypt before. Bago siya naging tauhan ng ating Panginoon. Ibig sabihin niyo po, iba-iba yung kanilang background, iba-iba sila. Pero na nagsama-sama ang kanilang sulat, ay iisa ang pinupuntriya, united. Tayo kaya magsulat ng isang article. Okay, ngayon, tayo magawa ng isang parang theme writing. Baka pagdating doon sa dulo, iba na ang kwento. Ang alamat ni Tweety Bird. Huwag nang Hello Kitty, Tweety Bird naman. Kasi marami nakadilaw ako nakikita baka pagdating doon kay na Mary Baby Doy, si Tweety Bird ay kinain na ni Spider-Man o kaya ay inihaw na ni... Nag-iba na. Okay, alam nyo, naging Barney na, ang baklang dinosaur. Ibig sabihin, nagbago na. Okay? So, ang puntos natin, pagka tayo lang ngayon, na hindi man tayo inspired ng Panginoon, ay karibok yan. By the way, pag sabi po nating inspiration, mga young people, especially pag inspiration, hindi yung parang ako na-inspired kay pastor, okay, inspired kay sister, may gayon pa. Pag sabing inspiration, okay, kasi kayo may tinanong, yung sagot kayo inspired na, ibang inspired. Pag sabing inspiration sa scripture, inspiration, theopnestos, inspired by God, breathed by God ang Bible. Hindi yung talagang ako'y namamanga, kahit mahirap ang buhay nila, sila nagpapatuloy, kaya ako'y inspired. Hindi gayon ang inspiration ng Biblia, na na-inspired yung mga writer na nakakamangha ang buhay niya at sinulat. Hindi.
Pag sabing inspiration, controlled by God. Yun po yan. Breathed out ang scripture. Okay? Naintindihan po natin yon, yung inspiration. Hindi yung parang nakita ka, Tito Boy, ng dalagat na inspired ka. Magagalit ang inyong asawa. Okay? So, pag sabing inspiration, ito'y kinontrol talaga ng Diyos kaya nasulat. Okay? Una, napakahabang panahon. Ikalawa, iba-ibang writer. Nung nabuo, magkakaisa ang sulat. Number 3. Pakibasa po ng lahat ng mga ladies ng letter C. Yan, totoo yan. This unity is achieved in spite of different geographical places where the Bible was written. Iba-ibang lugar kung saan nasulat ang Biblia. Tama, nabanggit na po natin kanina, merong nasulat dyan sa Asia, merong sa parte ng Europa, merong nasa parte ng African continent. Ibig sabihin po, merong nasulat sa nakabaon sa lupa, si Apostle Paul sa Mamertine Prison, 2 Timothy, may sinusulat sa iba-ibang lugar. Pero nakakamangha, nung sila po nagsama-sama, sila ay united. Yan po ay nakakamanghang bagay. Kasi iba-ibang lugar nung nagsama-sama ay iisa ang nilalaman, iisa yung tinutumbok. Bay, mahirap yun. Wala naman pong internet dati. Sa atin, parang sa atin, madali naman yon. Kasi may internet na tayo ngayon. Miski nasa sa Australia nga si Michael, kaya natin kausapin ngayon. Si Jerome, miski nasa sa Japan, kaya natin, tawagan ngayon. Ang nasa sa Israel, kaya natin communicate ngayon. Ang nasa sa Canada, we can talk to them and we can, magkaroon tayo ng conference. Pero yung mga yan, magkakalayo, walang bullet train, walang mga sasakyan, paano nagkakaugnay-ugnay ang sinulat ng mga yan? Ay wala naman silang communication. Ay ako muna pupunta dyan sa iyo ha, Jeremiah. Sabi ni Daniel, 70 years after pa. You see, magkakaiba po silang location. Yung sinasa Israel, yung sinasa Babylon, Iraq at Israel, magkalayo yan. Merong nagsulat diyan na nasa sa time pa ng, hindi ko alam kung saan nasulat ang Exodus, kung nasa sa wilderness yan. Pero ang puntos, iba-iba po ang location nila. Pero nagsama-sama, meron tayo nitong ating Bibliang ito. Kaya ito yun ngayon ay madali na at hawak na natin. Pero yung production nito, bago ito nabuo, ay grabe. Napaka-tindi. Kaya tayo magpasalamat na tayo may kopya ng Biblia ngayon. Amen? So yan po, number 4. Okay, pakibasa ng lahat ng mga young people. Yun. Iba-iba rin ang writing ng Biblia. Ano yung different style ng writing na tinatawag diyan? Yes. Meron sa Bible na poetical. Ano yung poetical? Parang mga tula, taludtod, mga kawikaan. Apo. Yan, pagka kayo pinapatambay sa Children's Department, matututunan niyo po yan. Ha? Meron, brother? Akala nyo huwag nyo babasahin yung mga nasa Children's Department. Binabasa ko yung memory book nila doon, yung Genesis to Revelation. Abay, nakakategorize ang books doon Diyan, sa ganyan. Baka pag tinanong natin ng mga bata, sinong minor prophet? Sinong major prophet? Sino alin ang epistles yan? Ayun po. Naka-color code po kasi doon sa mga bata, kung inyo mapapansin doon. Ibig sabihin, ang Biblia po ay may iba-ibang genre o way of being written. Meron diyang pakwento, meron diyang parang patula, pakanta, lalo ang aklat ng awit. Title pa lang, alam mo ng awit, ang laman. Tapos, meron pong letter, katulad ng Pauline Epistle. Letter po yan. Yan ay parang yung ikaw isusulat yan, Dear Ate Charo. Pag binasa niyo po yung mga, tingnan po, example ng letter, yung sulat po ni John, sa 3 John, ito yung isang mahabang book ding basahin. Ang matanda kay Gayo na minamahal, aking iniibig sa katotohanan. Di parang yung pagbati. Kumbaga, Dear Tia Deli, punong-puno na ang aking buhay. Okay? At natumba na ang aking tumbler. Okay. So, iba-iba yung writing style. Pag pinuntahan nyo naman po yung Apocalypse, medyo apocalyptic ang kanyang pagsusulat. Napakaraming simbolismo. Meron namang napakadetalyado ng pagsusulat. Inianak.
Pambihira, pagka-RA. Yung sabi ni Pastor na parang gusto niyang i-skip, ako gano'n ang pakiramdam eh. Lord, aray na may nabasa ko na din eh. Lalo yung handog, yung bawat prinsipe, 12 prinsipe, magkakatulad lang naman ang handog. 12 tupa, 12. Pangay, no? Hindi ang inihandog na rin, Ari ka rin din, ari magkakatulad din ang handog. Minsan gusto ko lang iba-ipa sa basahin. Pero, iba-iba yung writing style. Pero nagsama-sama, sila po ay, we have one book, united book, what we call the Bible today. Ito yung kaya natin binabanggit kasi po, isang araw may ma-encounter kayong iba ang worldview. Okay? Masarap ang buhay na ganito, ang tayo sama-sama. Pero hindi lagi tayong sama-sama. Masarap na ang kapulong lagi natin Baptist, pero hindi laging makakapulong mo'y Baptist. Yan ay nagkakaintindihan tayo ngayon kasi tayo ay iisa ang ating frequency. Pero when you go outside the world, at hindi mo kayang tindigan, paano mo nasabi, Brother Ronnie, na ang Bible ay totoo? Ay gawa-gawa lang yung tao matatalino para pagkaguluhan ng bobo. Sabi, oo nga. Oh. Pag hindi mo masagot yan, hindi, basta. Hindi pwede sagot yung basta. Anong paniniwala nyo? Mga basta lang kayo. Hindi ganon. Kaya ito yung ating inaaral kasi inihahanda po tayo ng Panginoon na anytime we encounter somebody na hinahamak ang ating Bible, kaya nating tindigan. Hindi yung, tatawagin ko si Brother Henry, paano kung hindi kami makontak? Tatawagin ko si Pastor, paano kung hindi kami available? Dapat marunong ka din. You should know what you believe and believe what you know. Hindi yung parang binabara-barabay mo pag nakapaharap ka naman hindi ka makakasagot. Kaya baptist na, nalipat pa sa Adventist, baptist na, nasasipat sa dating daan, baptist na ba, balik sa Katoliko, ay hindi kasi nag-iintindi. Ako may kilalang baptist, mag-JJAL pa eh. O isipin mo yan. Kaya dapat ito naiintindihan natin. Hindi yung para lang, nang matapos na yan. Oo nga, paano pag humarap ka na sa ibang tao, baka hindi mo masabi. Yun po yung paghahanda. Kasi lagi kong alam nyo, let's always assume na meron tayong mai-encounter na kaiba natin. Yan yung dapat mindset mo. Hindi ka nakikipag-away. But be ready always to give an answer for the hope that is in you, sabi ng 1 Peter. Lagi kayong handa na magbigay ng pag-asang nasa sa inyo. Paano nga kung hindi mo masagot? Bakit ako maniniwala sa Bible na yan? Basta, ari salita ng Diyos. Bakit mo nga nasabi? Paano mo nasabi? Kami baptist, kaya kami naniniwala. Baptist ka nga, hindi nga ako baptist. Convince me na salita talaga yan ng Diyos. Yun, dapat masagot ninyo. Hindi ko nga alam. Nagkakamot ka ng buni mo, yan. Pakamot-kamot ka na, hindi mo masagot. Kaya ito po yung napakahalaga. Maging ako'y tapos na sa Bible School, nire-review ko ito eh. Kasi along the way, I believe, may makakasalamuha ako diyang magaling ding magpaliwanag ng maling paniniwala. Lang naman tayong tama ang tahimik at ikaw na silang mali ang maingay. Ba't hindi ka makapagsalita? Hindi ka nakikinig nung tinuturo. Kaya nagkakatanong tahimik ka na lang sa sulok, hindi mo i-defend ang iyong pananampalataya. Kaya dapat maintindihan natin, bakit ang Biblia totoo? Amazing ang unity niyan. In spite of those hindrances, nagkakaisa siya. Letter E. Meron pa ba yan, letter E? Wala na. Kaya hanggang amazing earth. So, nag-gets po yung number 1 na point, yung unity. Ibig sabihin, bakit tayo naniwala na ang Biblia ay salita ng Diyos? Grabe. Yan ay united. Walang kontrahan, nagkakaisa in spite ng ganito. Yung mga binanggit natin kanina. Yun. Digay makakatulong na po sa atin yung united ang Biblia. Okay? Letter number 2. Yan. Pakibasa po. Sabay-sabay. Handa. Basa. Indestructibility. Anong sabi ng Bible po sa sa Matthew? Heaven and earth shall pass away. Sige nga, sinong makikita ng verse na yon? Heaven and earth shall pass away, but my words will not pass away. Sinong makikita na? Una. Yan! Ako, bilis talaga ng ChatGPT. Matthew 24:35. Chat MB at Chat Darin. Nakalagay dyan, heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. Anong ibig sabihin ng Kuya Henry? Brother Henry,
Langit at lupa, lilipas. Datapot ang salita ko'y hindi lilipas. Alam niyo po ba na ang Bible ang most loved book? Ito, ang Biblia ang pinakaminamahal na aklat ng marami. At the same time, it is also the most hated book. Sa atin, na narito sa Christian Nation, parang normal lang sa atin makita ng Bible. Normal na normal. Abnormal ka nga pag wala kang Bible sa Pilipinas eh. Abnormal nga pag iisa ang Bible mo eh. Parang hindi normal. Isa lang ang Bible mo? Ang Bible ko eh. Wala. Parang sa atin, pagka sa ating bansa, abnormal ka pag wala kang Biblia. At hindi ka rin normal pag iisa ang Biblia mo. Pero pag sa ibang bansa, hindi ganyan. Abnormal ka pag may Biblia ka doon. Lalo sa Iran, isang Bible, ang nag-share ay 5 tao. Mabasa lang nila ang Biblia. Sa China, ngayon lang nagpapakalat ng Bible doon, kaso ay may contamination naman. Ipinakalat ang Bible pero edited lahat. Ng mga against sa communism, inedit, pero pinapakalat. Pero yung pure Bible that we have, precious yan sa kanila. Lalo sa North Korea. Bago ka makapagpasok ng Bible dyan at pag nakita ka na may Bible, automatic death penalty agad. Firing squad. Anong ginawa ng iba ng mga misyonary? Ginupit-gupit ang Biblia at tinirintas at ginawang strap ng bag. O di pagdating sa border, walang makitang Bible. Wala. Nasaan ang Bible? Walang Bible. Hindi nila alam yung tirintas ng bag na nakapulupot na papel ay mga Bible yung pinagdugsong-dugsong. O di pagpasok sa North Korea, doon nila uli pinag-arrange yung Biblia. At least sila may kopya doon. Ganun lang naman sa ibang bansa. Ang access sa Biblia, ang hirap. Pero ang puntos, anong bansa ang hindi mapasok ng Biblia? Wala. Lahat ay na-penetrate na niya. Ilang bansa na nag-attempt na ito'y burahin sa mapa? Ang dami na po. Ang tanong, patay na silang matagal, may Biblia pa sa bansang yan. Ibig sabihin, anybody who attempt to destroy the Bible, they are themselves getting destroyed. Opo, tingnan niyo, yung mga nakalagay diyang mga patunay, nandiyan ba yan? Okay, patingnan natin, yung indestructibility. Pag sabing indestructibility, hindi mawawasak ang Biblia. Kaya mong punitin yung kopya mo, pero hindi mo kayang ubusin ang lahat ng Biblia sa mundo. Hindi mo kaya. Letter A. Okay, basahin po natin. Ito, letter A, ready, read. Indestructibility in spite of political persecution from the Roman emperors. Okay? Kung inyong tinitingnan po itong ating trail of blood na lagi kong binabanggit na inyo minsang silip-silipin dito sa likod, makikita niyo po dyan, during the emperor's time, ang Bible po ay ipinasusunog ng mga emperor. Kasama yung may-ari. Pag inyong tinignan po yan, grabe ang, yung may kopya ng Biblia dati, parang ikaw ay may shabu eh. Parang ikaw ay may something na illegal. Something na yung pagka meron kanyan, patay ka sa pulis, sige ka. Ba't ka meron ganyan? Parang ikaw ay may kontrabando pag may Biblia ka noon. At ang kapalit ay ang iyong buhay. Apo, pero nakakatuwa, in spite ng political persecution, dati, ang Biblia ay tuloy-tuloy pa rin nakarating sa atin hanggang ngayon. Huwag nating sana naman huwag mangyari sa Pilipinas yan, na tayo ay pagbawalan sa Biblia. Sana may huwag. Pero may lugar talagang bawal ang Bible na publicly ipakita. Sa Saudi, bawal yan. Tama po ba yung mga nakapag-abroad na? Lalo sa mga Yemen. Okay? Sa mga bansang, yung mga Istan country, Kazakhstan, Turkmenistan, yung mga Satan country, yung mga Istan, Afghanistan, yung may Istan sa likod, yung sa dulo ng kanilang mga pangalan, most of them ay forbidden ang Bible. Okay? Pakistan. Yung simpleng crucifix, hahampasin ka ng bat ng pang-baseball. Ba't ka meron yan dito? Pak! Bisita ka lang bastos ka. Ilan yung nabasa kong ganyang article? Simpleng crucifix, nakita? Lumawit yung kanyang pendant. Hindi niya pinapakita yung pagbabayad sa counter, napayo ko, lumabas sa kanyang jacket. Yung nakalabas pa ng buhay, they killed him there. At sa kanila, karangalang patayin ang mga gayaan. Why? Kasi nasamba ka sa ibang Diyos, hindi kay Allah.
Nasamba ka dyan kay Yeshua, kay Jesus. So, hindi pa Bible ang pinakita doon, yun lang simbolo ng Kristyanismong kilala. So, pero, tanongin nyo, meron ba Christian brother dyan sa loob ng mga bansa yan? Madami. Madami. Sila lang po yung lihim. Ang Iran today, isa yan sa notorious na kababag ng Israel, kaya isang araw lang pumarada, nakalagay doon sa dinaanan ng pathway ng sundalo, erase Israel. Burahin na daw ang Israel sa mapa. Yung sa pinagparadahan ng mga tangke, dinadaan ng tangke, sinulatan ng Hebrew letter na ang translation ay erase Israel. Tanong, marami bang Christian sa Iran? Napakadami. Underground ang gawain ng Panginoon dyan. Ibig sabihin, maraming Iranian ang inis na kay Ayatollah Khomeini, doon sa leader nila. Hindi lang sila makaimik kasi pinapatay. Pero ang puntos, indestructible yan. Kahit anong gawin mo dyan, kakalat at kakalat pa yan. Yan nga sabi, nagbago ng taktika ang Roma dati. Sabi, nung pinapatay namin, lalong nadami ang mga yan. Sabi, yung dinudurog, lalong nakalat yung dugo, at habang nakalat yung dugo ng mga yan, parang lalong nadami ang naniniwala sa mga yan. Kaya pag pinanood nyo po yung mga gladiator dati, yung mga Kristiyanong yung pinipersecute, meron ba tayong yung video clip niyan? Yung pinapakain sila sa leon, na sila yung nagpe-pray pa, lalong babagbag yung nanonood, anong meron ang mga ito? At pinagpapapatay na namin, kasasaya pa. Hindi nagagalit. Kaya sila yung marami lalo na-convert habang pinapanood sila. While they are destroying these Christians, ay lalo lang silang nadami. Why? Indestructible yan in spite of political persecution. Letter B. Ano pa ba yung nang di-destroy? Ayan. Religious persecution. Yan. So marami din pong persecution religiously. Hindi ko na tingnan pala niya sa Wilmington yung idea ng mga religious persecution. Pero alam naman natin, sa mga Muslim country na iba nga yung relihiyon, yan po ay pinipersecute. Pero nakakatuwa, tuloy pa rin ang pagkalat ng ebanghelyo ng ating Panginoon. Letter C. Okay? Pakibasa nga po ng letter C. May nilagay ba niyang case? Wala naman. Meron. Yan. Ano yung una ay political, number 2, religious, number 3, na persecution, philosophical. Pag-atake sa via philosophy. Ano yung philosophy? Yung mga subject means sa yung philosophy means love of knowledge. Pero, wala namang knowledge. Okay? Ngayon, ano ba ang ginawa ni Voltaire? Ang sabi ni Voltaire, hindi po ito si Voltaire 5. Okay? Si Voltaire ay isang kilalang atheist. At ang sabi niya, another century, nung umimik siya, there will be not a Bible on earth. Umimik si Voltaire. 100 taon pa mula ngayon. Ngayon, 2023. Sa 2123, wala nang Bible. Matagal na siyang patay. Hindi natin nga yan kilala. Alam ba nangyari? Yung printing press niya, na siya gumawa kasi ng libro, na ang libro kong ito ang magiging kilala at ang Bible ay makakalimutan na. Hindi ko nga kilala yung libro niya. At ang magandang balita, yung printing press ni Voltaire, binili ng British Bible Society at doon nag-i-imprinta ng mga Bible today. Di nakakatuwa. Ano nangyari? Yung yabang ng tao ay bumalik sa kanya. Kasi huwag ka talagang dudura pa tingala, tatama yan sa iyong muka. Ibig sabihin, hamakin mo ang Diyos, ikaw ang mapapahiya. Yan Adi ngayon, napapag-usapan natin siya, hindi magandang pag-uusap, pangit. Yung kanyang kayabangan ang nagpahamak sa kanya. So si Voltaire, isa yan. Meron pa ba dyan na nagsalita? Si Thomas. Si Thomas talaga yan. Thomas Paine. Anong sabi ni Thomas Paine? I have gone through the Bible as a man would go through the forest with an axe to fell trees. I have cut down tree after tree. Here they lie, and they will never grow again. Sabi doon ni Thomas Paine, ako ay parang pumasok sa gubat na may palakol at lahat ng mga libro ng Biblia, pinagtataga ko na. Parang gubat ikang pinatutumba ko mga puno at silang nagbagsakan ng lahat at hindi na uli sisibol. Hindi ko nga kilala yan. Yung Paine tree, alam ko pa. Pine tree. Pero si Thomas Paine, ay hindi ko yan kilala. Pero ang puntos,
Wala ring bisa ang philosophical attack po nila sa Biblia. Meron pa ba tayo? Ito, kilala niyo ba si Joseph Stalin? Si Joseph, okay, Stalin. Ibinan niya ang Bible sa Russia. Ang Russia po nun ay USSR pa, Union Soviet, okay? Tama? Union Soviet. Union Soviet Socialist Republic. Hindi ko alam kung ano meaning ganyan. Okay? So, basta Union Soviet. Okay? Yan yung nagpautos na nakaban ang Bible sa Russia. Apo. Kasi, pinasusunog sa mga plaza. Ang mga pulis ay nag-house to house. Hinahanap ang mga kopya ng Biblia. Bineburn nila sa plaza. Namatay po yan. Si Joseph Stalin. Kumusta ang gawain ng Kristiyano sa Russia today? Napakaganda pa rin. Diyan nag-aawitan ng walang hymnals. Sa ulo ng mga miyembro ang hymn book. Daman nila ang kanilang inaawit. They understand what they are singing. Anong klaseng society yan? Socialist hanggang ngayon yan. Bagaman si Vladimir Putin ay president, pero yung baon ng sosyalismo, ng komunismo ay malalim pa rin sa mga Russian. Pero tanong, kumusta ang Christianity sa Russia today? Yung mga Christian na matitinuha, memorize nila ang mga hymns. Pag umaawit sila ay walang mga projector, walang songbook. They sing the song from their heart. They love the Bible so much. At nung may humalili na kay Joseph Stalin na bagong leader ng Russia, hindi ko alam kung nakalimutan ko na kababasa ko na, nakalimutan ko na agad. Sabi niya, meron pa bang, siya ay Christian din, sabi, meron pa bang kopya na natira ng Bible sa ating bansa? And ang tao ay naniniwalang siya na may matinunga, hindi siya yung gaya ng dati, naglabas ang mga tao, libu-libong kopya pa rin ng Biblia ang hawak ng mga tao ng Russia. Ibig sabihin, kahit anong gawin mo dyan, hindi mo yan kayang burahin. Oo. Number 4. Ayan pala yung umimik si Joseph Stalin ang nakahaya sa langit. Sabi, you win Jesus of Nazareth. Bago mamatay, humaya pa ng suntok sa langit eh. Pero sabi niya, nanalo ka, Jesus ng Nazareth. Paano ka mananalo doon? Guyam ka. Araw ang Panginoon. Di anong panama mo? Okay. Pero yung kahambugan nga ng tao, napakalalim. Napakalalim. Meron pa tayo? Okay. So, yan po. Meron tayong tinatawag na amazing unity. Number 2 ay indestructibility. Number 3, last na muna ito. Yung tinatawag na historical accuracy. May mga sample tayo dyan? Ay, wala. Okay. Anyway. Historical accuracy. Ano yung sabihin ng historical accuracy? Pag sabing history, people, place, events. Pag sabing historical accuracy, ano nga ibig sabihin ng mga Bible student? Pag historical accuracy, ibig sabihin, ang people, ang place, and events na binanggit sa Biblia ay lahat ay tunay. Yan po ang ibig sabihin ng historical accuracy. At nakakatuwa ngayon, lalo, inyong subaybayan yung yung nabanggit ko ng isang araw, Christian, yung CMI yata yun, yung Creation Ministries International, CMI nga, Creation Ministry International, ang daming discussion dyan about sa historical accuracy ng Biblia. Minsan ako po yung may isineshare na mga tao na pwede nyo ring sundan, yung kanilang mga dinidiscuss, yung historicity ng Biblia, inyong makikita. Pag sabing historicity, pag may nagsalita sa inyo, yan namang Bible ay kalukuhan, hindi naman yan tunay, sabi mo, alin ka para din ang hindi totoo. Alin din ang hindi tunay? Ay, yung lugar na nabanggit, hindi yan tunay, talaga ba? Baka mas tunay pa rin isa sa iyo. Anong place sa Bible na binanggit na hindi pa na-verify ng archaeology? Wala. Ang Eden nga ay natuklasan kung nasa saan, nasa sa Iraq. Yung Garden of Eden, yung lugar ni Abraham, yung city of Ur. Ano daw bakit? City of Ur.
taka, parang to ko. Okay. Kasi ang tamang pronunciation. Okay? Natuklasan na yan. Nakalkal na po ang or. Nako-confuse ako yung lugar ni Abraham, natuklasan na po yan. Mayaman pala doon. Mayaman ang city of Ur. Ang headdress ng babae dyan, plated na gold. Yung mga borloloy nila, yung mga parang gayang nakaturban, ang nakapaligid dyan, mga pinitpit na gintong magaganda. Ibig sabihin, nung si Abraham ay iniwan niya yon, di ba sabi, umalis siya at pumunta sa isang lugar na hindi niya alam, hindi pala yung madaling statement. Iniwan niya ang isang napakayamang civilization para maglakbay sa isang lugar na hindi niya tukoy. Kung hindi niya alam kung saan siya pupunta, kundi by faith lang siya nasunod sa Diyos. Kaya nagiging significant sa atin yon pag naintindi mo yung history ng pinanggalingan nila. Yung palang city of Ur, hindi puro or ang alam mo. Okay? Yung Sodom and Gomorrah, natuklasan na rin po yan. Alam ni Kuya Ramil yan. Hindi ko alam kung makapagdala si Kuya Ramil dito ng yung bola, Kuya Ramil, ng yung inilaglag mula sa langit na mga sulfur. Natuklasan po dyan sa lugar ng Sodom and Gomorrah. Di ba pinaulanan ng Diyos yan ng apoy? Asupre. Natuklasan sa lugar ng Sodom and Gomorrah, pag inyo kinalkal, meron mga parang snowball. Hanggang ngayon, na siya ay pag iyo sinindan nalingas na kulay blue. Sulfur. At di sinunog talaga ng Diyos ang lugar ng mga bakla na yon. Okay? Ng mga makasalanan that time. Yung Wall of Jericho, natuklasan talaga yan, na totoo. Paano bumagsak ang Wall of Jericho? Paloob o palabas? Palabas. Bumagsak siya palabas. Kaya nga nasunog nila din yung loob. Natuklasan din po yan. Talagang it fell down flat. Okay? Nakita na po yan ng mga archaeologists. Ibig sabihin, yung history ng Biblia, yung pagtawid sa Red Sea, ay nakita na rin po yung mga bahagi ng karwahe dyan sa Gulf of Aqaba, sa Red Sea today. Ibig sabihin po, itong ating binabasang ito, hindi ito puro istorya. Katapos, nag-umpisa lang ako sa Book of Esther kanina kasi sa Bible Reading Guide ng young people, supposed to be nasa Book of Esther na. May binanggit tong hari, si Artaxerxes, si King Ahasuerus. Alam niyo ba kung sino yan? Yan si Xerxes. Yan yung emperador na binabanggit sa history. Yan yung nakabangga ng mga Sparta sa Thermopylae, yung nagdigmaan ng Athens versus Persia. Yan yung tinalo ng mga Greek soldiers. Pero, as I read the Bible and compare sa history, lalo ko nakikita ang galing talaga ng Bible. Yung history at yung history ng Biblia at yung contemporary history ay hindi magkasalungat, magkaparallel sila. Natakbo silang magkasabay. Kaya yung nasasabing, yung Bible ay kalokohan, ikaw ang hindi nakakaintindi. Mag-aral ka muna. Kasi ang lahat ng places, people of the Bible, events in the Bible ay na-verified na bilang truth event. Real event. Anong event na hindi totoo? Ay hindi pa nangyayari. Pero yung lahat ng binabanggit, crucifixion, yung mga kung ano nung, yung mga pool of Siloam, yung mga places sa Bible na dati wala daw, na nakakalkal na ng mga archaeologists today, lalo nagpapaliwanag na the Bible are historically accurate. Yan. Kaya nakakatuwa ho ang Biblia. Kaya, kung yan hindi salita ng Diyos, hindi pwede maging accurate yan sa tagal na yan na nangyari. Okay? Kaya nakakatuwa po. Kayo po ay may kalayaan naman mag-internet. Makikita nyo yan sa YouTube, yung Mount Sinai, sunog ang taas. Yung sinasabing nag-split ang rock into two at lumabas ang tubig, naroon din. Meron dong isang batong napakataas at napakalaking hati ang gitna at doon nag-gush out ang tubig before. So, sabihin, yung mga lugar sa Biblia, nakakatuwa siyang aralin. Okay? So, yan po yung ilan muna. Tatlo lang munang bagay. Why the Bible is true. Why the Bible? Ano yung proof natin ang Biblia ay totoo? It's united. Amazing unity. Number 2, it is indestructible. Okay? Hindi mo yan kayang wasakin. Nako, testingin mo. Patay ka na, hindi mo pa nauubos ang Biblia. Ikatlo, historical accuracy. Yan po yung mahahalagang mga puntos para pagka tayo may nakausap na tao, sabi po ng Bible ay, be ready always to give an answer for the hope that is in you. Maging handa ka.
Ba't ka naniniwala sa librong yan? Ayan may sinaunang libro. You can talk to them. Ba't mo isasandigan sabi ng isang kausap, bakit mo sinasandigan yung pananampalataya sa librong nasulat ng matagal? Yun nga ito'y kakaibang aklat. Ito'y kakaibang aklat. Lalo, mahirap mong isandig ang buhay mo sa nangyayaring ito na wala kang basihan. Masarap isandig ang buhay mo sa salita ng Diyos kaysa sa salita ng tao. Nako. So yun po ang ating munang pag-aaral ngayong hapon. Let's love the Bible that we have. Atin po itong mahalin. At kung kinakailangan, pag call of duty, na ito'y ating ipagtanggol, pero hindi man tayo, ito pala, huwag tayong maging, yung parang nakikipagdebate naman pag nakipag-usap. Let's speak the truth in love. Okay? Yung kayo maghihiwalay, na kayo makakabalik pa. Naintindihan niyo gaho yun? Kasi, ito naman yung problema ko. Ito yung problema ko nung ako'y unang naging baptist. Sa sobrang, yung nalalaman ko yung katotohanan, kung pag sa patuka, Krukya! Krukya! Ay gusto kong yung manok, ay ang akin namang dating, Krukya! Ay mali kayo, mga Katoliko kayo, mga mali yung ganyan. Oo nga, tama ang sinasabi ko. Pero mali ang paraan ko ng pagsasabi. So, itong lahat ng information ito, ito'y tama. Ang ating ipag-pray ay tama din nating madala sa kanila. Hindi tayo dumating na parang mayabang ang dating natin sa kanila, kundi natututo sila sa atin. Yung ating mga kakausapin. Pwede po ba yun? Kasi baka biglang, nako, Brother Henry, tawagin mong pulis, napapaaway na doon siya, nakipagdebate na. Nako. Wag. Okay? You can be right, but you are not right. Ano yun? Pwedeng tama ka, pero hindi ka tama. Kasi may tama ka. Okay? So, yun po ipaalala lang sa atin, sa lahat ng information ating natututunan, ay ipag-pray lagi natin sa Holy Spirit na may convey natin to ng ayos. Okay? So, yun po. Tayo po manalangin.